school, pinag-aaralan po natin ang mga major prophets at napag-aralan na po natin recently ang Book of Isaiah at nakita po natin na ang tema po ng Book of Isaiah ay ang kaligtasan po ng Diyos. Na kahit merong sumpa or kapahamakan na mararanasan ang bayan ng Juda dahil sa kanilang mga kasalanan, ay merong kaligtasang ipinangako sa kanila ang ating pong Panginoon. At ngayon po, pinag-aaralan po natin ang Book of Jeremiah. And we know na ang Book of Jeremiah po, ang tema po nito ay ang divine judgment ng Diyos dahil po sa kanilang mga kasalanan. Ang Book of Jeremiah po, ipinapakita po nito ang kasalanan at ang apostasiya po ng bayan po ng Juda. Pinapakita din po ng Book of Jeremiah ang kasiguraduhan ng Babylonian captivity. Ang pagkakaiba po ng Book of Isaiah, nung si Isaiah po ay nangaral sa Juda, tinatawag po ni Isaiah ang mga kababayan po niya sa pagsisisi upang hindi nila maranasan ang Babylonian captivity. Ang Book of Jeremiah naman po, iba naman po ang mensahe po nito. Dahil sa kanilang mga kasalanan, nadito na ang Babylonian captivity. So kung yung Book of Isaiah, tinatawag sila sa pagsisisi, ang Book of Jeremiah naman, inihahanda sila na dito na ang consequence ng inyong mga kasalanan. Nakita din po natin, ang tema po ng Book of Jeremiah ay ang pagkawasak po ng Jerusalem at ng templo po ng Panginoon, buong syudad, we know that. At kahit ganon ang judgment ng Diyos, kahit ganon ang consequence na mararanasan ng kanilang kasalanan, dahil sa kanilang mga kasalanan, makikita po natin sa Book of Jeremiah ang katapatan pa rin po ng Diyos sa kanila. Na kahit merong destruction na mararanasan ang bayan ng Juda, ang Juda at ang bayan ng Jerusalem, merong remnant na itinira ang Diyos at ipinakita ng Diyos ang katapatan niya sa mga remnant. Now, tayo pag-aaralan po natin ngayon ang chapter 1 hanggang chapter 29, tulad po ng nabanggit ko po before, hindi po natin pag-aaralan verse by verse, kasi kung i-verse by verse po natin to, probably kulang ang ilang buwan. Ang gagawin po natin ay survey. Pag sinabi pong survey, magkakaroon tayo ng bird's eye view. Kumbaga parang makita natin yung pangkalatang larawan ng Book of Jeremiah para pag tayo na, individual nyo nang inaral or binasa ang Book of Jeremiah, meron kayong idea na ito pala yung konteksto ng chapter 1, ito pala yung chapter 2, and so on and so forth. So, magkaroon po tayo ng survey. Now, ang Book of Jeremiah po, kung natitira pa po at nasa inyo po yung inyo pong study notes, yung chapter 1, dito po natin makikita yung pong pagtawag po ng Diyos at pag-commission ng Diyos kay Jeremiah. We see po in verse number 7, for example, chapter 1, verse 7, ito pong buong chapter 1, ito po ay naglalaman ng pagtawag ng Diyos kay Jeremiah at pag-commission ng Diyos kay Jeremiah. In verse number 7, "But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak." And so on and so forth. Pag binasa niyo po yung verse number 11, "Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree." And so on and so forth. Dito niyo po makikita sa chapter 1, ay yung pong pagtawag po ng Diyos kay Jeremiah. Now, tanong, tayo ba sa ating panahon, makakaranas tayo ng ganitong pagtawag? Bigyan ko po kayo ng palaisipan. Sa ating pong panahon, paano tumatawag ang Diyos? Halimbawa, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo pag tinawag mo ako katulad ni Jeremiah. Kapag ka nakapanaginip ako at nakita ko na ako'y tinatawag mo, doon lang ako magiging tapat sa iyo. Tanong, ganun pa ba? Ganun ba kumikilos ang Diyos sa ating panahon? Paano natin nalalaman? Halimbawa, kung ako'y Kristiyano ng ating panahon, paano ko malalaman na kailangan kong iproklama ang Ebanghelyo ng Diyos? Kailangan pa ba natin ng sign? Kailangan pa ba natin ng dreams or vision katulad ni Jeremiah? Ang sagot po, hindi na. Kasi napakalinaw na po sa Scripture, ano ang kailangan natin gawin? Maibahagi ang Ebanghelyo. Kung ikaw ay mananampalataya, kailangan natin i-preach ang gospel sa mga taong nasa paligid natin. Hindi na natin kailangan ng dreams. Hindi na natin kailangan ng vision. Katulad po nito. Pero si Jeremiah, dahil sa kanilang, we know na dahil sa kanilang national corruption, sa kasalanan ng buong bayan, ang Panginoon specifically tinawag po si Jeremiah po dito. And you see that in chapter 1. So you see, dito po, for example, tingnan niyo po yung verse number 10.
chapter 1 verse 10. Ano yung mensahe na kailangang i-pronounce ni Jeremiah? Dalawa pong bahagi ang mensahe po ni Jeremiah na makikita natin sa chapter 1. Sa verse number 10, chapter 1 verse 10, See, I have set this day, set thee over the nation and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. So mapapansin niyo po dito, yung po mga mensaheng to root out, to pull down, yung po yung mensahe po ng judgment. Itinawag po ng Diyos si Jeremiah upang i-pronounce na nandito na ang Babylonia, nandito na ang pagsakop ng mga Babylonia, at ito ang kaparusahan ng Diyos. Merong judgment, pero hindi po natapos doon. Merong root out, to pull down, that's judgment. Pero mapapansin niyo po, yung pong mga mensaheng to build and to plant, yun naman po yung promise of restoration. Na tinawag din po ng Diyos si Jeremiah para po ipakita at iproklama ang pangakong restoration po sa mga Hudyo. Kaya nga, ang Book of Jeremiah po, dito po natin makikita yung napakaliwanag na bagong kasunduan po ng Diyos sa bayan po ng Israel, the New Covenant, and we talk about that in our previous lesson. So, yun po yung yun po ang mensahe po ni Jeremiah na dinala niya sa kanya pong mga kababayan. Now, chapter 2 po hanggang chapter 20, chapter 2 hanggang chapter 20, ito po ay naglalaman ng sari-saring warning, sari-saring prophecy of judgment upon Judah. Tandaan po ninyo, yung Book of Jeremiah po, hindi po ito, si Jeremiah ay nasa library niya at sinabi niya kay Baruch, yung kanyang scribe, Baruch, wala ka bang magawa ngayon? Tara magsulat ng libro. Hindi po ganun. Ang Book of Jeremiah, ito po yung compilation po ng kanyang preaching. Halimbawa, ikaw ay preacher. Nag-preach ka nung Sunday, ito yung message mo. Nag-preach ka the following Sunday, ito yung message mo. And then kinumpile mo, ganun po ang Book of Jeremiah. Ang Book of Jeremiah, ito sa compilation ng mga panalangin ni Jeremiah. So, biblical po, na isulat ang prayer. So, kung kayo may mga prayer request, si Jeremiah po ay nagsusulat ng kanyang prayer. May mga discourses and prophecies po si Jeremiah. Nung kinumpile niya ito, meron tayong Book of Jeremiah. Pero ito pong chapter 2 hanggang 20, ito po yung naglalaman ng mga judgment at ng mga prophecies. Judgment and prophecy. Dito niyo po makikita, so for example, ano yung mga kasalanan ng Judah? Ano yung mga kasalanan ng Judah? Sa chapter 2 verse 13, dito niyo po makikita, tingnan niyo po, ano ba, Brother RJ, ang kasalanan po ng Judah? Una po na makikita natin sa chapter 2 verse 13, sabi po dito ng Diyos through prophet Jeremiah, For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hew them out broken cistern that cannot hold water. So chapter 2 verse 13, kinalimutan po ng Judah ang Panginoon kapalit ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang kasalanan po ng Judah, kinalimutan po nila ang Diyos, si Jehovah, at ipinalit nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Now, ang tanong, pwede ba itong makumit ng mga tao na kalimutan ang tunay na Diyos at magkaroon sila ng Diyos-Diyosan? Yes po. Pwede ba itong magawa ng Kristiyano? Yes din po. Kung may mga bagay na umaagaw ng number one place ng Diyos sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo, pwede mong makumit ang kaparehas na kasalanan. At yun po ang problema po sa bayan po ng Judah dahil inabandon nila po ang Panginoon kapalit ng kanilang mga Diyos-Diyosan. And we know, yung Northern Kingdom, ang unang bumagsak sa Diyos-Diyosan at naapektuhan ng Israel ang Judah. We know that sa history po ng bayan po ng Israel. At hindi lamang po sa chapter 3, tingnan niyo po, sa chapter 3 verse 1 to 10, basahin ko po yung verse number 1. Chapter 3 verse 1, they say, if a man put away his wife, and she go from him and become another's man, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with my many lovers, yet return again to me, saith the Lord. Anong iisipin ninyo kung ako ay may asawa, at yung aking asawa ay iniwan ko, at gumaling ako sa isang prostitute? Anong may iisip ninyo? Meron akong asawa, iniwan ko yung asawa ko, pinagpalit ko yung asawa ko sa isang harlot or isang prostitute. Anong imahe ko sa paningin ninyo?
Di ba napakasama nun? At ganun po ang ginawa po ng Judah kay Jehovah. Hinalintulad ng Diyos ang kanilang relasyon sa isang marital relationship. Ako ang nagligtas sa inyo sa Ehipto. Nagkaroon tayo ng kasunduan sa pamamagitan ng batas ni Moses na susundin niyo ang aking mga kautusan. Pero iniwan ninyo ako at pinagpalit niyo ako sa inyong mga Diyos-Diyosan. Hinalintulad ito ng Diyos sa isang asawa na iniwan nila ang kanilang legitimate wife at pinagpalit sa isang harlot. At ganun po ang kasalanan na ginawa ng Judah against the Lord. Mapansin niyo po yan sa verse number 1 hanggang verse number 10 ng chapter 3, you will see yung pong kasalanan po na yan. Tingnan niyo po, for example, verse number 8, for example, and I saw when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorce, yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. Kung paano ang Northern Kingdom, yung 10 tribu sa North, ay nag-commit ng pagsamba kina Baal at sa iba-ibang Diyos-Diyosan, ganun din ang ginawa ng Judah. Northern Kingdom, commit adultery, idolatry, hinalintulad sa isang adultery ang kanilang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Sabi ng Panginoon, ganun din ang ginawa ng Judah. Verse number 9, and it came to pass through the lightness of her whoredom that she defiled the land and committed adultery with stone and with stock, and yet for all this her treacherous sister Judah had not turned unto me with her whole heart, but feigned, saith the Lord. So dito niyo po makikita, kahit nakita na ng Judah, we know the story, alam natin, si Saul, si David, and si Solomon, pinangunahan nila ang United Kingdom under Rehoboam and Jeroboam, na divide ang 10 tribu sa north, that's the Israel, na tinutukoy po dito, at yung 2 tribu sa south, yun po ang Judah. Ang una pong bumagsak po sa pangangalo niya against Jehovah ay ang Northern Kingdom. At inaasahan ng Diyos na nakita ng mga Judah, ng mga tao sa Judah, ang kasalanan ng Israel, at nakita ng Judah ang sumpa ng Diyos sa kanila through Assyrian captivity. Ang ginawa po ng Assyria sa mga northerners ay inalipin po sila at pinaslang po sila and so on and so forth. Pero hindi po natuto ang Judah. Yun po nakakalungkot. Hindi po natuto ang Judah sa kanila pong kasalanan, at dahil po doon, nirebuke po ang kanila pong kasalanan. At dito din po sa chapter 3, dito po nyo makikita ang puso po ng Panginoon. Kung ikaw halimbawa, lalaki, let's say ikaw ay may asawa ka, at ginawa sa iyo ng asawa mo ang pagtataksil, ano siguro ang gagawin mo? Siguro iba sa inyo magsusumbong na kay tulpo. Siguro iba sa inyo, kung ayaw ng asawa ko sa akin, bahala siya sa kanyang kabit. Diba? Ganun ang natural reaction ng tao. Pero tingnan niyo po ang puso ng Diyos sa chapter 3, verse number 12. Ang context po nito ay yung pangangalo niya ng Judah against Jehovah. Meron silang relationship na tinawag na parang mag-asawa. Tingnan niyo po ang puso po ng Diyos, verse number 12. Go and proclaim this word toward the north and say, return, thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. And go over, for example, sa verse number, let's see here. Let's see in verse number, chapter 4, tingnan niyo po ito. Chapter 4, the same context po dito, pero gusto ko pong pansinin ninyo dito, let's see here. Verse number 1, I'm sorry po, basahin muna natin po yung chapter 3, verse number 22. Verse number 22, return, ye backsliding children, and I will heal your backsliding. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. So gusto kong tingnan ninyo po dito, kung paano po ang puso po ng Diyos. Kung yung asawa natin, kung tayo ang tatanungin, at yung asawa natin ang nagtaksil sa atin, ang reaksyon natin, hayaan mo na yan, huwag mo nang balikan yan. Pero ang Panginoon, tinatawag pa rin ang kanyang bayan. Bumalik kayo sa akin, return unto me, ye backsliding children. At sabi ng Panginoon, bumalik kayo sa akin at kayo ay aking papatawarin at i-restore ko yung relasyon natin. Tingnan niyo po ang puso po ng Diyos, ibang-iba talaga sa tao.
Di ba? Kung ang, tulad na nabanggit ko sa inyo, kung ikaw ang pagtaksila ng iyong asawa, ang reaksyon mo ay iba. Katulad ng ginawa po ng Diyos. Pero dito niyo makikita po ninyo ang puso po ng Diyos na bumalik lang kayo sa akin, return unto me, and I will heal you. And I will heal you. So dito niyo po makikita na kahit ganun ang pagtawag ng Diyos, ano kaya ang ginawa ng Judah? Hindi pa rin po sila tumalikod. Hindi pa rin sila tumalikod. At dito din po sa chapter 5, so nakita natin po yung kanilang pagtalikod sa Diyos. Nakita po natin yung kanilang spiritual adultery. When we say spiritual adultery, instead na buhay na Diyos na si Jehovah ang kanilang sinasamba, bumaling po sila ng atensyon sa mga Diyos-Diyosan. Pang-apat po, they refuse to repent. Tinatawag sila ng Diyos, magsisi kayo, bumalik kayo sa akin, hindi pa rin sila nagsisi. At pang-apat na kasalanan po nila sa chapter 5, dito niyo po makikita sa chapter 5, for example, tingnan niyo po sa verse 25, your iniquities have turned away this thing, and your sins have withholden good things from you. For among my people are found wicked men, they lay wait as he that setteth snare, they set a trap, they catch men. Dito niyo po makikita, basahin niyo na lang po sa inyo pong mga tahanan sa buong chapter 5, dito niyo po makikita ang national corruption. Ang buong bayan po ay corrupt. For hindi lamang sila corrupt spiritually, hindi lamang sila corrupt religiously, corrupt din po ang kanila pong mga rulers. Dumadating po sa punto, katulad ng problema na dinil ng Book of Amos sa Northern Kingdom, ang mga rulers din po ay yumayaman, pero yung pong mga tao yung mga taong pinangungunahan po nila ay hindi nila ipinagtatanggol. You will see, merong injustice po dito. So we see dito po sa Book of Jeremiah, dinil din ng Panginoon through Prophet Jeremiah ang kanilang nasyonal na kasalanan, ang kanilang maling pagtrato sa mga tao, ang injustice sa mga may hirap at mga nangangailangang tao. Pang-apat, pang-lima pong kasalanan na makikita po natin sa section po nito, tingnan niyo po sa chapter 6 verse 14. So, nakita natin meron silang pagtalikod sa Diyos, meron silang spiritual adultery, nangalunya sila spiritual, nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan, hindi sila nakinig at bumaling sa pagtawag ng Diyos sa pagsisisi, merong natural corruption, at panglima, sa chapter 6 verse 14, tingnan niyo po dito, they have healed also the heart of the daughter of my people, slightly saying, peace, peace, when there is no peace. Na ang context po nito, ipinapangaral na po ni Jeremiah ang Babylonian captivity. Pinadala na siya ng Diyos sa Judah upang ipangaral ang detalye na mararanasan nila. Pero habang nangangaral si Jeremiah na dito na ang Babylonia, may mga false prophets, may mga pare, mga sacerdote at mga propeta na nagsasabing, huwag tayong makinig dyan kay Jeremiah. Ang Babylonia ay hindi yan magtatagal, hindi tayo sasakupin ng Babylonia. Pinapangaral nila, kapayapaan, kapayapaan. Etong si Jeremiah nang nangangaral, na dito ng Babylonia, lulusubin na tayo, pero yung ibang grupo na nangangaral, hindi, huwag kayong makinig kay Jeremiah, merong kapayapaan, hindi nyo ba alam na nasa atin ang templo ng Diyos? Bakit tayo ipapahamak ng Diyos kung nasa templo tayo ng Diyos? And so on and so forth. So meron silang false security, meron silang maling kapayapaan. Tingnan nyo po ang ating bayan ngayon. Kung every Wednesday po pinag-aaralan natin ang Book of Amos, at ang dinil po ng Diyos sa Book of Amos ay yung pong kasalanan ng Northern Kingdom as a nation. As a nation. Kaya po pinuroklama po doon ang judgment po ng Diyos. At in-apply po natin yan sa ating pong bayan. Tingnan po ninyo, kung i-examine natin ang ating pong bayan in light of the Book of Amos and in the Book of Jeremiah at ng Scripture, tayo po ay nasa timbangan po ng Diyos na naghahantay tayo ng judgment ng Diyos. Kasi tandaan po ninyo, ang Diyos po ay hindi lamang interesado sa kasalanang spiritual. Yan po ang mali po ng maraming Kristiyano na interesado lang ang Diyos sa mga morality ng tao. No. Ang Diyos din po, for example, sa Book of Amos, nirebuke ng Diyos ang maling pagbebenta po ng komerso sa Northern Kingdom. Ang mga tao sa Northern Kingdom, pag bumili ng 1 kilong bigas, ang ibibigay nila ay siyang naguhit lamang. Pero ang sisingil nila ay sobra din. Panginoon, napakaliit na kasalanan lang ito. Concerned ka pa ba dito? Yes po. Makikita niyo po yan sa Book of Amos. Ano pang kasalanan na dinil ng Panginoon sa Book of Amos? Yung mabigat na buwis.
mabigat na buwis na sina Jeroboam II, naglapat sila ng mabibigat na buwis sa mga tao. Ang Panginoon ba concerned sa taxation system ng bayan? Yes po. And you will see that in the book of Amos. At dahil po doon, meron pong judgment ang bayan, ang Diyos na maranasan ng Northern Kingdom. At dito po makikita natin sa ating bayan, meron din po tayong false security. Kung titingnan po ninyo, ang mga tao, hindi sila nagwo-worry sa judgment ng Diyos. Hindi sila nagwo-worry na merong judgment ang Diyos sa bayan, and so on and so forth. Ganun din po ang kasalanan ng Juda. Kahit ipinoproklama na ng Diyos through Prophet Jeremiah, ang kapahamakan na parating, sila ay nakakampante pa rin. Tanungin niyo po ang mga tao right now, punta kayo dyan sa Pure Gold, concerned ka ba sa judgment ng Diyos? Hindi. Napakaayos ng aking buhay. Napakalusog ng aking katawan. Bakit ako magwo-worry? So, meron silang false security here. You see that po sa section po ng chapter 1 hanggang chapter 2 hanggang 20. Makikita nyo din po sa section po nito, yung pong kanilang false religion. Tingnan nyo po sa chapter 7 verse 4. Ito po ay related sa kanilang false security. Bakit sila kampante na hindi sila husgahan ng Diyos? Ang dahilan po dyan ay sa verse number 4. Tingnan niyo po, chapter 7, verse 4. Trust ye not in lying words. Huwag kayong maniwala sa mga propetang nagsisinungaling, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. Yung mga false prophet nagsasabi sila, huwag kayong makinig kay Prophet Jeremiah. Bakit? Kasi nasa atin ang templo ng Diyos. Nasa atin ang templo ng Diyos. Nasa atin ang templo ng Diyos. Pwede bang sirain ng Diyos ang templo niya? Yan ang argument po ng mga false prophet. Pwede bang sirain ng Diyos ang kanyang lugar? Yan ang argument nila. At ano ang nire-rely nila dito na hindi sila mapapahamak kasi nasa kanila ang templo ng Diyos. So, yan po ang kanilang false security. Na akala nila, dahil nasa kanila yung templo ng Diyos, hindi sila huhusgahan ng Diyos. And we know the story, 586 BC, nung dumating po yung end ng siege ni Nebuchadnezzar, sinira ng Diyos ang templo. Sinira po ng Diyos ang templo sa pamamagitan po ng Babylonia. Lahat po ng wall ng Jerusalem ay nawasak. Lahat po ng building ng Jerusalem ay nawasak. Total destruction. Kaya nga, pag binasa niyo po ang book of Haggai and Nehemiah, ano ang reaksyon ng mga tao nung nakita nila yung bayan? Anong reaksyon ni Nehemiah nung nakita na walang wall ang Jerusalem? Nalungkot po sila. And we see that sa book of Jeremiah. Makikita niyo din po dito ang kasalanang religious sin ng Judah sa chapter 7 verse 21. Sa chapter 7 verse 21, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offering unto your sacrifices, and eat flesh, for I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offering or sacrifices. Dito niyo din po makikita sa section po ng book of Jeremiah na ito na yung kanilang religious ritual ay inaakala nila na sapat na relasyon nila sa Diyos. Meron silang ginagawang religious ritual at akala nila, dahil ginagawa nila naman yung mga animal sacrifices, yung mga offering ay okay na din yun. Pero ipinakita po dito ng Diyos na yung kanilang ginagawang mga pagsakripisyo sa templo ay nireject niya kasi yung kanilang puso ay hindi sumusunod sa Diyos. At yan po ay pwedeng mangyari din po sa atin bilang mga Kristiyano. Akala natin dahil nasa church tayo ng Wednesday, nasa church tayo ng Sunday, tapat naman tayo ng church, ay okay na tayo sa Diyos. Pero kumusta ang puso natin? Kumusta ang relasyon natin sa Diyos personally? At yun ang kasalanan na makita natin po dito. You will see also in this section, for example in chapter 10, paano dinescribe ng Diyos ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Chapter 10, verse 3, for the custom of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. They deck it with silver and with gold, they fasten it with nails and with hammer, that it move not. Verse 5, they are upright as the palm tree, but speak not. They must need be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil. Neither also is it in them to do good. So, dinescribe ng Diyos ang kanilang mga Diyos-Diyosan.
Nagputol sila ng puno, kinuha nila yung kahoy at nilagyan nila ng pilak at ng ginto, nilagyan nila to ng pako at ginawa nila tong Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila kasi wala namang magagawa itong inanyuang ito. Nakakakita ba sila na binubuhat nyo siya? Instead na sila dapat ang magligtas sa inyo, kayo pa ang bumubuhat sa kanila, and so on and so forth. So dito nyo po makikita ang anong kamangmangan dumating ang Juda sa punto po nila. At tingnan nyo po ito, pag inaral nyo po ang Israelites mula sa history po nila, mula sa pagligtas ng Diyos sa kanila sa Ehipto hanggang sa ngayon, ito pong event ng 586 BC, ito po ang nagpuksa sa kanila pong idolatry. Mula po nung 586 BC, nung bumalik sila si Zerubbabel, hindi na po sila bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang sa ngayon po, wala po silang Diyos-Diyosan ngayon. Yes, meron silang Diyos-Diyosan na yung kanilang post, yung kanilang sarili, sinasamba nila, yung kanilang mga ritual. Pero ang point ko po dito, hindi na po sila nanambahan sa mga bagay na inanyuan mula po nung 586 BC dahil nakita nila ang tindi ng parusa ng Diyos sa kanila. So you will see that sa verse chapter 10. So yung kanilang false religion. Ano pa ang makikita po natin dito? Tingnan niyo po sa chapter 11 hanggang 17. Makikita po niyo dito, for example, sa chapter 11. Now, basahin po natin, for example, let's see here. Basahin po natin yung verse 1 to 4. Tingnan niyo po ito. Chapter 11, verse 1 to 4. Ready? Read. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and say thou unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice and do them, according to all which I command you. So shall ye be my people, and I will be your God. So dito po, makikita nyo din po sa Book of Jeremiah kung paano nirebuke ng Diyos ang kanilang hindi pagsunod sa kasunduan po nila. Ano, kung halimbawa nagtayo ka ng business, halimbawa Kuya Kurt, di ba may business kayo, may partner kayo, I think, di ba, ilan yung ka-partner sa business? 3 kayo. Of course, bago nagsimula sila ng business, may naging kasunduan sila. Halimbawa, ganito ang hatian ng kita, ganito ang responsibility, and so on and so forth. Sa isang kasunduan, anong mararamdaman nyo kung yung inyong partner ay hindi sumunod sa kasunduan? Ano, di ba? Masakit yun. Halimbawa, kasunduan ninyo na mag-asawa kayo. Yung marriage covenant, yun po yung kasunduan ninyo. Actually, ang marriage po, hindi po kasunduan ng husband and wife, ng bride and groom. Ang marriage po, biblically, ito'y kasunduan ng wife kay sa Diyos, kasunduan ng husband sa Diyos, na magiging tapat kayo sa isa't isa. Pero kung halimbawa, may lumabag ng kasunduan, ano magiging reaksyon ninyo? Masakit yun. At magagalit kayo. At ganun po ang naranasan po ng Diyos. Nung niligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egyptian captivity, Egyptian slavery, sa Mount Sinai po, you can see in Exodus chapter 20 and forward, na ibinigay po ng Diyos ang batas niya sa bayan po ng Israel. At ang naging kasunduan po noon, pag binasa niyo po yung konteksto, pagkatapos pong ibigay ng Diyos ang batas niya, ang mga tao po ay pumasok sa kasunduan, sa covenant. Ang sabi ng mga tao, Yes Lord, susundin namin ang lahat ng batas mo. Yun po ang agreement po nila, yun po yung covenant po nila. Ang problema sa bayan po ng Israel, nilabag nila ang kanilang kasunduan. At dito po sa Book of Jeremiah, hina-highlight po ng Diyos na kayo ay binirate ninyo ang covenant natin. Hindi ako ang nagkulang. Kayo ang lumabag sa ating kasunduan. So you will see that in chapter 11. At makikita nyo po dito, they broke God's covenant. Tulad na po nang nabanggit ko po sa inyo, isa pong mahalaga na matandaan natin sa lumang tipan ay yung pong 4 po na kasunduan po ng Diyos sa bayan po ng Israel at sa mga individual. Yung Abrahamic covenant, Genesis chapter 12, ipinangako po ng Diyos na pagpapalain niya si Abraham sa lupain, sa pagpapala at sa seed. Genesis chapter 12, hanggang sa ngayon po, binding po yan. Kung titingnan po ninyo, ang mga Egyptian po ay wala na sa ating panahon. Yung mga Babylonia, yung mga Assyria, wala na po na tawag doon na
na wala na yung kanilang nation. Kumbaga, hindi na nagpatuloy ang race po ng mga Babylonia in Egypt. Pero tingnan po ninyo, hanggang sa ngayon, ang mga Israelites po ay nasa atin, na dito pa po. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Yun po ay pagpapatunay ng kasunduan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. And so on and so forth. You will see that na kahit ilang pag-uusig na ang naranasan po ng mga Hudyo, hanggang sa ngayon natitira pa rin ang mga Hudyo. Just think about that. For thousands of years, ang mga Romano wala na sa ating panahon. Yung mga Babylonia wala na hanggang sa ngayon. Pero yung maliit na bayan ng Israel hanggang sa ngayon nag-i-exist. Yun po ay patunay ng Abrahamic Covenant. Pangalo pong covenant na mahalagang maalala natin ay yung pong Mosaic Covenant, Exodus chapter 20 and so on. Ang Diyos at ang Israel nagkasunduan po sila, pero nilabag po ng Israel ang kanilang kasunduan. Pangatlo po ay yung pong tinatawag na Davidic Covenant. Sa 2 Samuel 17, if I'm not mistaken, ipinangako ng Diyos kay David, mula sa dynasty mo, hindi mapuputol ang dynasty mo. For eternity, ang dynasty mo ang mangingibabaw. At we know na mapufulfill po ito through the seed of David, the Lord Jesus Christ. At pang-apat po na covenant na mahalaga na makita natin sa lumang tipan ay ang New Covenant, Jeremiah 31. So nakita po natin yan. Ay, hindi lamang po doon, sa makikita po natin dito po sa section po na ito, pag tinignan nyo sa Jeremiah 13, basahin nyo na lamang po sa bahay, na hinalintulad po ng Diyos ang Judah bilang isang ruined girdle. Kung ikaw ay merong girdle, yun po ay isang damit ng mga Hudyo, girdle. Kung yun ay madumi at sira-sira, may pakinabang pa ba yun? At hinalintulad ng Diyos ang Judah sa isang girdle na sira-sira, na ruined, na hindi na mapapakinabangan. Makikita nyo din po sa chapter 14, verse 1 to 12, yung national calamity ng bayan po ng Israel and divine judgment and so on and so forth. Very popular po ito. Tingnan nyo po sa Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9, and I think everyone, karamihan po sa atin, sa ulo po ito, sabi ng Panginoon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ang context po nito, ang mga Jewish people po, ang mga Hudyo nung panahon ito, na dito na yung threat ng Babylonia, pero nagtitiwala sila sa maitutulong ng Egyptian. Nagtutiwala sila sa kayang itulong ng Egyptian. Kung halimbawa, tayo Pilipinas, sasakupin tayo ng China, kanino tayong bayan magtitiwala? Probably America. Ganun po. At ganun ang puso nila. Kaya sinabi ng Diyos, ang puso ninyo ay mapandaya. Instead na nagtitiwala kayo kay Jehovah, sa Diyos, para iligtas kayo sa Babylonia, mas nagtiwala kayo sa Egypto. Sinabi ng Diyos, your heart is deceitful, deceitful above all things, and desperately wicked. And so on and so forth. Yun po yung context po ng Jeremiah 17. Nagtitiwala sila sa kayang gawin ng Egyptian and so on and so forth. At sa chapter 18, tingnan niyo po ito, sa chapter 18, dito niyo po makikita ang authority po ng Diyos over the nation. Hinalintulad po ito sa isang imagery na potter and clay. Ang Diyos ang naghuhulma at ang bayan ng Israel po ang clay. And we know the context po nito. Makikita nyo din po sa chapter 19 yung broken battle. Dito nyo po makikita na ang magiging destruction po ng Jerusalem ay parang isang broken battle na sira-sira po ito. By the way, yung broken battle po na ito ay hindi po ito yung battle na meron tayo ngayon. Of course, napakahalagang malaman po yung culture ng Israel para yung mga object na ito ay malaman natin yung broken battle. Hindi po ito yung battle na yung babasaging battle. Yung battle po na ito po ay karaniwan internal organs ng hayop. Halimbawa, kunin mo yung stomach ng baka, patuyuin mo ito. Ngayon, pwede mo na itong sisidlan ng tubig. Yun po yung battle na tinutukoy po dito. Kapag yung battle na yun ay sira-sira, hindi mo na mapapakinabangan yun. At ganun din po inalintulad ng Diyos ang bayan po ng Jerusalem. Pag ang Babylonia ay sumakot na sa kanila, ganun ang mararanasan nila, parang broken battle. You will see also in Jeremiah 20, verse 9, tingnan niyo po ito. Jeremiah 20, verse 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Jeremiah 20, verse 9. Ready? Read. I will not pay attention of him, nor speak any more in his name. But his word was in my heart, as a burning fire shut up in my bones. And I was weary before
pong Jeremiah 20, napakaganda pong chapter na ito. Dumating po si Jeremiah sa isang punto na parang dinaya siya ng Diyos. Na lingkod ng Diyos si Jeremiah, pero ang nangyari sa kanya, inaresto siya dito. You will see yung pagkaka-aresto po sa kanya. Dahil ang mga tao ay hindi nakinig sa kanya, siya po ay inaresto. Tingnan niyo po yung verse 7, O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. Thou art stronger than I, and has prevailed, and so on and so forth. So ang context po nito, dumating po sa punto si Jeremiah na na-discourage po siya. Sobrang discouraged ni Jeremiah. Just imagine, ikaw yung nagpipreach sa mga tao, pero yung mga tao hindi ka tinatanggap. Nagmi-minister ka sa iyong kaibigan na Kristiyano, pero yung kaibigan ng Kristiyano hindi ka pinapakinggan. At ganun po ang naranasan po ni Jeremiah. Pero yung verse number 9 ang pinaka-key po dito. Kahit ganun ang naging puso ni Jeremiah, sabi ni Jeremiah, verse 9, Then I said, I will not make mention of him. Hindi na ako mangangaral, Lord. Hindi na ako mangangaral sa pangalan mo, nor speak anymore in His name. Yun ang naging desisyon ni Jeremiah. Panginoon, ang tindi naman ang ginawa sa akin ng mga tao, hindi na ako magpipreach. Pero sabi ni Jeremiah, But His word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Nung nakita ni Jeremiah ang mga mangyayari sa Jerusalem, pinakita po ng Diyos sa kanila ang Babylonian captivity and so on and so forth. Ang sabi ni Jeremiah, hindi ko ito ipangaral. So, ganun po, bilang application, probably in the ministry of teaching and preaching or teaching the other people, other believers, pwedeng dumating sa point na ma-discourage tayo. Pwedeng dumating sa point na ayaw mo nang mag-serve sa Panginoon. Pero kung tingnan mo lamang ang impyerno na mararanasan ng tao, probably para ka tayo magiging katulad ni Jeremiah. Just think about yung halimbawa, meron kang kaibigan na alam mong papunta siya sa impyerno kung hindi siya magsisisi at mananampalataya. At mangingibabaw ba yung discouragement mo kaysa i-preach ang gospel? So, ganun po ang naranasan po dito ni Jeremiah. So, yung suffering po dito ni Jeremiah, you will see here. Kaya nga po ang Book of Jeremiah, tulad na nabanggit ko, may part po dito ng kanyang mga diary, we can say diary, or kanyang journal, and yun po yung chapter 20. Makikita din po natin sa section po ng Book of Jeremiah po dito, yung pong judgment ng Diyos sa kanila pong mga kings and leaders. Tingnan niyo po, for example, let's see, chapter 23. Chapter 23, verse 1 and 2. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Yung pastors po niyan, kung hindi natin i-check yung original Hebrew word, ito ay probably sabihin natin ay yung mga pastor ng church. Yung pastors po na yan po yung mga hari, yan po yung mga prinsipe, yan po yung mga elders na governor na nangunguna sa bayan po ng Judah. Yan po yung pastor. Sabi ng Diyos dito, they scattered the sheep of my pasture. Verse 2, Therefore thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people, Ye have scattered my flock and driven them away and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord. Kaya nga po, napakahirap manguna ng bayan. Ito pong mga hari, yung pong mga prinsipe, yung pong mga elders, na dapat inuuna ang kapakanan ng mga tao, kanilang pinaglilingkuran. Anong ginawa nila? In-scatter nila ang mga tao. Dinala nila ang mga tao sa national adultery against Jehovah. Dinalaan nila ang mga tao sa pagkakasala sa Diyos. At dahil po doon, sabi ng Diyos, i-judge ng Diyos ang mga rulers. The same context po, tingnan niyo po yung verse 5, chapter 23, verse 5. So nakita natin yung kanilang mga pinuno. Tingnan niyo po yung verse number 5. Basahin natin ng sabay-sabay. But verse 5 and 6. Ready? Read. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, And a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. Ito pong chapter 23, inumpisahan po ng Diyos sa kanila pong mga leaders na corrupt, mga leaders na even instead na mga magkakalinga, ay inabuse pa ang mga tao. Kayo ba ay may ganang puso ngayon sa ating bayan? Na parang, pag ikaw ay tumakbo sa gobyerno, parang wala namang magiging tulong sa akin ang gobyerno.
kapag ka yung mga namumuno sa atin, instead na unahin ang kapakanan ng mga tao, yung kanilang sariling interest pa ang inuuna nila, meron ba kayong puso na ganyan? Tingnan niyo po kung paano in-encourage ng Diyos sa kanila. Ipinangako ang kanilang righteous branch, the righteous branch and a king. Sino po yung righteous branch na ito and a king? Ang ating Panginoong Kristo. So, dalhin natin po ito sa ating panahon, sa ating sitwasyon. Kung ikaw ngayon ay nalulungkot sa ating bayan dahil sa mga pinuno na meron tayo, tandaan po natin, pag ang tao po ay walang takot po sa Diyos, ang tao, kahit ito ay matalino, kahit ito ay may pinag-aralan, pero kung siya ay walang relasyon sa Diyos, ang gagawin po niyan ay talagang evil. Talagang evil. Kaya nga, huwag tayong umasa po sa mga politiko, yung mga ngako sa atin na pag ako ang nanalo, ito ang aking gagawin, and so on and so forth. And probably you're desperate right now, especially kung anong nangyayari sa ating bayan. So, pero tingnan natin po anong encouragement ng Diyos sa kanila. Ipinangako ng Diyos na magkakaroon sila ng righteous king. Ang mga pastor na nangunguna sa kanila, mga rulers, they scatter the people, but I promise you a branch, a righteous king. The king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Kailan po yun? Pagdating po ng millennium. So bilang mga mananampalataya, bilang Pilipino, if you are discouraged, if you are annoyed, if you are angry, galit ka na, just think about ang paghahari po ng Panginoong Kristo. Tandaan niyo po, hanggat wala po ang Panginoong Kristo sa mundong ito, ano ang mararanasan natin? Injustice, oppression, corruption, and so on and so forth. Pero pag ang Panginoong Kristo na po ay naghari po sa mundong ito, just imagine, alam niyo po ba na sa Millennium Kingdom, doon niyo po mararanasan ang perfect justice. Kung ikaw ay may kaso, pinilit mong ipaglaban sa korte, talagang madidiscourage ka kasi may kasalanan na nga itong taong to pero hindi na parusahan dahil sa injustice. Pag ikaw ay humihingi ng tulong sa gobyerno, hindi ka tinutulungan, just imagine ang hospital system natin ngayon. Just imagine the hospital system. Ang natural po na katotohanan, kung ikaw ay Pilipino na average lamang ang iyong standing sa society, pag ikaw ay nagkasakit, talagang mauutas ka sa Pilipinas. Kasi you just imagine yung you know the situation, but ang point ko po dito is, yes, ma-discourage tayo dito, but look sa kingdom po ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God. Yung pong kingdom of God po yun na yun po ay nagpapatungkol sa millennium reign of Christ. So, huwag tayong umasa ng pagbangon ng Pilipinas. Huwag tayong umasa na may bagong Pilipinas. Asahan po natin ang paghahari po ng ating Panginoong Kristo. So, anong implikasyon nito sa atin? Meron ka bang ginagawa na merong impact sa iyong katatayuan sa Millennium Kingdom? Alam niyo po ba, mga Kristiyano, ang Scripture po ay nagtuturo na kung ano ang ginagawa mo ngayon sa mundong ito ay merong pong impact sa iyong katatayuan sa Millennium Kingdom. The parable of talents speak about that. Merong mga binigyan ng pamamahala sa ilang syudad, merong pamamahala sa isang syudad, and so on and so forth. Alam niyo po ba, we will rule and reign with Christ? So sa Millennium Kingdom po, I don't know, probably kung ikaw ay expert, for example, let's see here, kung ikaw ay tapat sa Word of God, probably ibibigay sa iyo ng Diyos ang Department of Education. At yun po ay literal na pamamahala po. Probably, ikaw ang mangunguna sa mga area ng gobyerno and so on and so forth. Kung ikaw ay merong ginawa ngayon kay Jesus Christ. So, tanong niyo po ang sarili natin, mag-i-invest ba ako ngayon na limited lamang yung time? Or mag-i-invest ka para pagdating mo ng 1,000 years, meron kang position sa Millennium Kingdom. We will rule and reign in Christ. Pagdating po ng Millennium Kingdom, may mga mamumuno. Tanong Brother RJ, yes, anong type of government yun? That will be theocracy. Ang headquarter will be in Jerusalem, we know that. Ang hari po ay ang ating Panginoong Kristo. Pero paano naman yung iba-ibang lugar? Sinong mamumuno doon? Magkakaroon ba ng election? There will be no election. Yun po ang katatayuan po ng mga Kristiyano.
Ang mga Hudyo, mga saved Jews, magmi-minister po sila sa Millennium Temple. We see that in the book of Ezekiel. Pero sino mangunguna halimbawa sa bagong China, kung nandun pa ang China? Sino magiging governor ng China? Sino magiging governor ng Taguig? Sino? Yun po ang mga Kristiyano. Kung meron kang ginawa po dito. Now, just imagine that. Kung halimbawa, na let's say Kristiyano ako, nabuhay ako sa mundong ito, never kong inaral ang Bible, never kong nilaman ang batas ng Diyos, ang Word of God. By the way, alam niyo po ba, ano magiging constitution sa Millennium Kingdom? Alam niyo po ba? Brother Reggie, ito ba yung 1987 Constitution o yung Constitution ng Amerika? Ang Constitution po ng Diyos sa Millennium Kingdom ay ito po. Yung pong mga batas na ibinigay po ng Diyos ito. Kung ang ito ang batas, sa tingin ninyo, pwede kaya akong maging head ng Department of Justice? Tandaan niyo po, hindi po automatic, pag ikaw ay may resurrected body, ay alam mo na kagad ang lahat. Kasi sa langit po, may tanong pa. May mga nagtatanong pa sa Diyos. Ay, hindi nila alam yung ibang bagay ng prophecy. And then so on and so forth. Kung halimbawa, ignorante ako, ano ba yung batas ng Diyos sa pag may nagnakaw? Halimbawa, pag may nagnakaw, anong batas ng Diyos? Pag may nagnakaw, anong rule ng Diyos sa pag nanakaw? Anyone? Ha? Pag halimbawa, kapitbahay mo, ninakaw ang, let's say, ninakawan ka ng 10,000. Anong batas ng Diyos sa pagnanakaw? Ha? Ibabalik mo ito ng ilang beses. Ganun po. O kung halimbawa, sa Millennium Kingdom, ako yung head ng Department of Justice, o may nagnakaw. Anong kaparusahan dito? Hindi ko alam. So, basically, I cannot be the head of Department of Justice. Halimbawa, ano yung mga batas ng Diyos kapag ka may sakit, may ketong? Pwede ba ako maging head ng Department of Health pagdating ng Millennium Kingdom? Pag may ketong o may sakit na ito nakakahawa, anong gagawin natin? Kung hindi ko alam, and so on and so forth. So, yun po ang gusto kong dalhin po sa inyo bilang mga mananampalataya. Yes, I'm frustrated sa bayan natin. Probably you are also frustrated. Pero kung paano in-encourage ng Diyos ang Judah na merong righteous branch na parating, that's the Lord Jesus Christ, dapat doon din tayo tumingin. At anong implication nito sa atin? Huwag tayong ilaan natin ang lakas, ang pera, ang panahon natin para sa maikling buhay natin dito. Kasi sabi ni Paul, tingnan niyo po sa Philippians 1, kaya nga po talagang hindi po kalooban ng Diyos na pumasok ang Kristiyano sa politika. Kasi sabi ni Paul sa Philippians 1, meron palang teaching si Paul sa politics. Tingnan niyo po yung Philippians 1. Basahin po natin yung verse number 27. Basahin natin ng sabay-sabay. Philippians 1, verse number 27. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. Only let your conversation be as if you come at the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Now, Brother RJ, nasan dyan yung politics? Nasan yung politics dyan? At dyan po papasok bakit mahalaga po ang original Greek at Hebrew. Kasi po yung word na conversation, yan po ay politeia sa Greek. Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung pag-akto natin sa gobyerno. Bilang citizen, yan pong conversation po niyan. Hindi yung pag-uusap yan ha. Halimbawa, kausap ko si Cham. Cham, kumusta ka kahapon? Anong gagawin mo, Cham, bukas? Hindi po yung pong conversation na yan, hindi po yung pag-uusap. Yan po ay politics. Let your politics become it the gospel of Christ. And pag chinek niyo po yung Greek word niyan, yan po ay politeia sa Greek. Nang ibig sabihin niyan, paano ako bilang isang tao na concerned sa politics? Sabi ni Paul, let your politics become it the gospel of Christ. Ang ibig sabihin po nito ay paano ang iyong pagtrato, paano yung ating pong politics ngayon, hindi sa ngayon. Meron tayong magiging politics sa hinaharap. That will be the Millennium Kingdom. So, yun po ang kahalagahan bakit kailangan natin ng Greek and so on and so forth. So, yung tulad na nabanggit ko, conversation, hindi yan pag-usap na parang nagkikwentuhan kayo.
Yan po ay politimea sa Greek. Ibig sabihin, to be a citizen and so on. Diyan po nanggaling yung word na politics from the Greek word politimea. So, yun po ang encouragement. So, let's see, go back po sa Jeremiah. Let's probably end in this way. Sa chapter 25 po, verse number 11, tingnan niyo po ito, chapter 25, verse number 11. So nakita natin na kahit merong pasaway na mga pinuno sila, in-encourage sila ng Panginoon na merong righteous branch, may magiging rulers sa kanila. Sa chapter 25, verse 11, tingnan niyo po ito, chapter 25, verse number 11, and this whole land shall be a desolation and astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Ito po ay napakalaga sa mensahe po ni Jeremiah. Sinabi po ng Diyos kay Jeremiah na 70 years kayong magiging alipin ng Babylonia. Ito po yung nabasa po ni Daniel. Kaya pag tinignan niyo po, pag pinag-aralan natin yung book of Daniel, bakit si Daniel po sa kanyang prophecy, alam po niya na 70 years po silang magiging alipin. Kaya tingnan niyo po ang sulat ng Diyos, sulat ni Jeremiah sa chapter 29. Tingnan niyo po ito, chapter 29 verse 4 to 7. Ano ang sinulat ni Jeremiah kina Ezekiel at Daniel na nasa Babylonia noong mga panahong ito? Tingnan niyo po, chapter 29 verse 4 to 7. Thus saith the Lord, 29 verse 4, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that carried away captives whom I caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon. So ito po yung first batch at second batch na dinala noong 605 and 597 BC. Kasama po dito sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Ezra. Sabi ng Diyos, build ye houses and dwell in them, and plant garden and eat the fruit of them. Take ye wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husband, and so on and so forth. Ang gusto kong pansinin po niyo dito, dahil ipinurok naman na ng Diyos, 70 years ang magiging captivity ninyo. Pag kayo ay nasa Babylonia, huwag kayong magre-revolt, huwag kayong magre-rebelde sa mga Babylonia kasi ito ay bahagi ng inyong consequence, ng inyong kasalanan. Huwag kayong pagpunta niyo dyan sa Babylonia, mag-asawa kayo, magtayo kayo ng tahanan, magtanim kayo, maggawa kayo ng pamumuhay niyo dyan, 70 years kayo dyan. At pagkatapos ng 70 years, babalik kayo sa promised land. Ito po yung pagkakamali po ni na Mordecai at ni Esther. Yes, we know the book of Esther, we see the provision. Pero isang mali po ni Esther and Mordecai, hindi po nila, probably alam nila ang Jeremiah, pero hindi nila pinakinggan yung pangako ng Diyos na 70 years ang captivity nila. Anong nangyari kina Esther and Mordecai? Nung bumalik na sina Zerubbabel, hindi sila kasamang bumalik. Nanirahan sila sa Persia. At yun po hindi po kalooban po ng Diyos. Kalooban ng Diyos, 70 years ang inyong pagpapalo dahil sa inyong kasalanan sa akin. But after 70 years, kailangan yung bumalik dito. At yan ang pagkakamali po ni na Esther. So, makita po natin dito. Kaya nga, ang naging mali po dito, for example, ang mali po dito ng mga hari nung panahon po ni Jeremiah, hindi sila nag-submit sa Babylonia. Nung inuusig na sila ng Babylonia, ang ginawa po ni Zedekiah, yung huling hari po ng Judah, lumaban sila sa Babylonia. Parang ganito ito. Halimbawa, may Kristiyano ka, may kasalanan ka, tapos alam mo na ang kasalanan, ang sakit na meron ka ngayon ay consequence ng kasalanan mo. Magre-rebelde ka ba sa punishment ng Diyos sa'yo? Ayun po ang naging mali po ng Judah po dito. Nung nadyan na yung Babylonia, instead na, yes Lord, hindi ka tatanggapin namin ang kaparusahan ng aming kasalanan, ang ginawa po ng mga hari, especially si Zedekiah, nagrebelde sila. Kaya, anong nangyari kay Zedekiah? Nung nahuli siya ng Babylonia, pinatay yung kanyang mga mahal sa buhay, binulag siya at dinala siya sa Babylonia. At yun po ang mensahe po ni Jeremiah, hinahanda niya ang mga Hudyo na dito na ang consequence ng Diyos, anong gagawin natin? Magpasakop tayo sa consequence ng ating mga kasalanan. So, yun po ang mali ng ibang rulers. You can see that in the book of Jeremiah. May mga taong hindi nag-submit sa kalooban ng Diyos ng kaparusahan. Pero kahit ganun pa man, tingnan niyo po yung chapter 29 verse 10 and 11. Basahin natin to, chapter 29 verse 10 and 11. Ready? Read.
For thus saith the Lord, that after 70 years you accomplish at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ito pong verse na to, very popular to. Probably we're quoting this verse. Pero ang meaning po nito, pagkatapos sabihin ng Diyos sa mga exiles na nasa Babylon, mag-asawa kayo dyan, magtayo kayo ng tahanan dyan, mamuhayan kayo dyan. Pero after 70 years, I will visit you. Magdidil uli ako sa inyo. Kailangan nyo bumalik dito sa promised land at I will give you an expected end and i-restore po kayo and so on and so forth. So, yan po yung encouragement ng Diyos sa kanila. Anong pinaka-mensahe ng Diyos dito? Kung sa Book of Isaiah, tinatawag sila sa pagsisisi para hindi nila maranasan ang Babylonian destruction, ang Book of Jeremiah naman, iba po ang tono po ng Diyos dito. Na dito na ang Babylonian captivity, tanggapin na natin ito ng bumula sa puso. Huwag tayo magre-rebelde sa punishment na ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi, pagkatapos natin na maranasan ang consequence ng ating mga kasalanan, ang Diyos ay nangako na babalik siya sa atin. Hindi di ba kayo natutuwa na yes, makaranas tayo ng punishment, pero ang Diyos hindi tayo iiwan? Kaya nasabi ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3, tingnan natin po, we have still few minutes. I just want to see yung context po ng bawat verses. Tingnan niyo po, Lamentations chapter 3, verse 22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness, the Lord is my portion, and so on and so forth. Nung nakita, ito pong Book of Lamentation, wasak-wasak na po ang bayan ng Jerusalem. Ito na yung time na na-fulfill na, yung mga tao ay namatay, nagkaroon ng matinding famine, at si Jeremiah nasa isang sulok at sabi niya, great is the mercy ng Diyos kasi hindi kami pinaslang lahat. Merong remnant na tinara ang Diyos. Kaya sabi ni Jeremiah, great is thy faithfulness, Lord. Dapat dahil sa tindi ng aming kasalanan, dapat burahin mo na kami sa mapa ng mundo. Dapat tinapos mo na ang lahat ng Hudyo, pero great is thy faithfulness. So, we see that in the book of Jeremiah. So, any question? Meron ko po kayong tanong? Any question? So, kung wala na, pagpapatuloy po natin yung survey sa mga huling chapters next week. Let's pray. Ama namin Diyos, salamat Ama sa inyo pong salita na aming pong napag-aralan. We pray na ang mga informasyon na aming pong napag-aralan about the book of Jeremiah ay maging tulong po whenever na kami po ay magbabasa at mag-aaral po ng Jeremiah upang magkaroon kami ng pangkahalatang larawan ng book po na ito. Salamat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.